Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang The Marksman. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa batang nagngangalang Miguel. Kasama niya ang kanyang inang si Rosa, samantalang ang kanyang ama ay pumanaw na noong siya'y sanggol pa lamang. Isang araw, habang nagluluto si Rosa sa kanilang bahay, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang pinsan na si Carlos. Sinabi ni Carlos na siya ay pinaghahanap ng isang drug cartel matapos nitong itakas ang malaking halaga ng pera mula sa mga ito. Kaya naman nakiusap siya kay Carla na kunin ang pera at agad na umalis ng Mexico. Hindi nagtagal, nahuli rin si Carlos ng grupo ng drug cartel na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Mauricio. Habang sinusuri ni Mauricio ang cellphone ni Carlos, nalaman niya na si Rosa ang huling tinawagan nito. Sa paniniwalang ibinigay ni Carlos kay Rosa ang pera, agad na binalak ni Mauricio na habulin siya. Si Carlos naman ay pinatay ng mga tauhan ni Mauricio matapos itong bugbugin. Sa kabilang banda, sa border ng Amerika at Mexico, partikular sa Arizona, isang retiradong sundalo ng Marine na si Jim Hanson ang naka-duty upang magbantay sa mga iligal na tumatawid ng border. Samantala, habang binabantayan ng kanyang mga baka, may napansin si Jim na ilang imigranteng palihim na tumatawid. Agad niya itong inireport sa mga kasamahan niya at sinundan ng mga ito. Maya-maya, nakakita siya ng isang lalaking may sugat sa binti na iniwan ng kanyang grupo dahil hindi ito makalakad. Inireport muli ito ni Jim sa kanyang radyo bago ito umuwi. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng isang taga-bangko na isang debt collector. Lumalabas na maraming utang si Jim dahil sa gastos sa gamutan ng kanyang asawang namatay dahil sa cancer. Lalong lumala ang problema niya dahil babawiin ng bangko ang kanyang bahay kung hindi siya makakabayad. Sa mga oras na yun ay wala pa siyang pera kaya nakiusap siya sa taga-kolekta ng utang na bigyan pa siya ng kaunting panahon upang makapagbayad. Kinahaponan, nagtungo si Jim sa isang magsasaka upang ibenta ang ilan sa kanyang mga alagang hayop. Ngunit sa kasamaang palad, mababa ang presyong inalok sa kanya. Kahit maibenta niya lahat, kulang pa rin ito para pantubos sa kanyang mga utang. Kinagabihan, nagtungo si Jim sa isang bar upang pakalmahin ang kanyang sarili. Doon niya nakasalubong ang kanyang anak-anakan na si Sarah, isang border police officer. Ikinuwento ni Jim ang kanyang problema sa utang na maaaring maging dahilan ng pagkawala ng kanyang bahay. At dahil naparami ang ininom na emperador ni Jim, kaya kinailangan pa siyang ihatid pa uwi ni Sarah. Kinabukasan, sa may border ng Mexico at Amerika, hinahabol ng drug cartel sina Rosa at Miguel. Sinubukan nilang tumawid sa pamamagitan ng butas sa bakod at doon nila nasalubong si Jim na nagkataong dumaan. Nagmakaawa si Rosa kay Jim na huwag silang isumbong sa border patrol dahil sila ay mga iligal na imigrante. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Mauricio at ang kanyang mga tauhan. Agad na hinanap at inutusan si Jim na isuko sina Rosa at Miguel. Nang maunawaan ni Jim na delikado ang kalagayan ni Rosa at Miguel, pinili niyang protektahan ang mag-ina. Dahil dito, nigalit si Mauricio at nauwi ito sa barilan sa pagitan nila at ni Jim. Nabaril ni Jim ang isa sa mga tauhan ni Mauricio at agad siyang tumakas sakay ng kanyang pickup kasama sina Rosa at Miguel. Hindi naman pumayag si Mauricio na makalayo sila at agad silang sinundan. Nagawa niyang makasakay sa likod ng pickup at sinubukang atakehin si Jim. Ngunit sa huli ay nagawa naman siyang mailaglag ni Jim. At sa pagkakataong ito ay tuluyan silang nakatakas. Samantala, nang malaman ni Mauricio na ang kanyang kapatid ay napatay sa engkwentro kanina, ay lalo itong nagalit at ipinangako nito na ipaghihiganti niya ang kanyang kapatid. Samantala, nadiskubre naman ni Jim na tinamaan pala ng bala si Rosa. Malubha ang naging tama ng bala kay Rosa at nanganganib ang kanyang buhay. Sa pagkaunawang nalalapit na ang kanyang katapusan, iniabot ni Rosa kay Jim ang isang bag at ang address ng kanilang pamilya sa Chicago. Pagkatapos ay nakiusap siya na dalhin si Miguel sa kanyang lola. Matapos niyang sabihin ang lahat ng dapat sabihin, binawian ng buhay si Rosa. Kinagabihan, tumating ang mga medical team at pulis sa pinangyarihan ng krimen.
Sinabi ni Sarah kay Jim na dadalhin si Miguel sa presinto upang i-turn over ito sa kanyang pamilya. Kinabukasan, habang nasa opisina si Jim kasama ang kanyang aso na si Jackson, nakita nito ang sasakyan ng mga drug cartel. Ngunit tila hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Pagkatapos nito, binuksan niya ang bag na iniwan ni Rosa at laking gulat niya nang makita ang malaking halaga ng pera sa loob. At dahil sa kanyang kalagayan na baon sa utang, agad niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan papuntang bangko upang bayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang. Ngunit nang makita niya ang bahid ng dugo ni Rosa sa bag, unti-unting nagbago ang kanyang isip. Pagkatapos ay naalala niya ang responsibilidad na iniatang sa kanya ang pag-aalaga kay Miguel. Kaya naman, agad siyang bumalik sa opisina. Pagdating sa opisina, doon niya nalaman na ang tinutukoy na pamilya na kukuha kay Miguel ay si Mauricio pala. Habang abala naman sa pakikipag-usap sa telepono ang staff ng opisina, palihim na nilapitan ni Jim si Miguel at dinala ito palayo. Samantala, mula sa parking lot, nakita ni Mauricio na isinasama ni Jim si Miguel. Napagpasyahan nito na tumawid sa border upang habulin sila at patayin si Jim at mabawi ang kanyang pera. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Jim sa kanyang bahay upang kunin ang ilan sa kanyang mga damit at mga baril. Matapos nito, agad silang tumulak ni Miguel patungong Chicago. Kasabay nito, sinimulan na rin ni Mauricio at ng kanyang grupo ang pagtawid sa border ng Amerika. Samantala, ang mga pulis na nagbabantay sa border ay nakilala ang grupo ni Mauricio at natakot sila sa kung anong kasamaan at karahasan ang magawa ng mga Mexican drug cartels. Dahil umatras ang kanilang mga itlog, pinayagan nila sina Mauricio na makapasok sa Amerika nang walang pagtutol. Matapos makatawid, dumiretso si Mauricio sa bahay ni Jim. Pumasok siya sa loob at nakita ang mga dokumento ng credit card ni Jim at isang Marine Award badge, palatandaan na hindi basta-basta ang lalaking kanilang kinakalaban. Kinuha ni Mauricio ang badge at saka sinunog ang bahay ni Jim. Nagpasya naman si Mauricio na makipagkita sa isa pang miyembro ng kartel sa Amerika upang masundan ang transaksyon sa credit card ni Jim. Samantala, huminto si Jim sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gasolina at bumili ng mapa papuntang Chicago. Hindi niya namalayan na masusundan siya ni Mauricio sa pamamagitan ng credit card na ginamit niya roon. Agad na nagtungo si Mauricio at ang kanyang grupo sa nasabing gasolinahan. Pagdating nila roon, tinanong niya ang babaeng tindera kung saan patungo sina Jim. Ngunit hindi ito sumagot at tumanggi rin ito na ipasilip ang kanilang CCTV footage. Dahil na bad trip, pinatay ni Mauricio ang babae upang mapanood ang CCTV. Dito nila napanood na si Jim ay papuntang silangan. Samantala, pinara si Jim ng isang pulis at hiningan siya ng driver license at ID. Sinabi naman ni Jim ang katotohanan na mayroon itong dalang baril at may legal itong dokumento na pagmamay-ari niya. Ngunit sa halip na payagan silang ituloy ang biyahe, pinilit ng pulis na kumpiskahin ang kanyang baril at nais din itong makausap si Miguel. Bagaman may pag-aalinlangan, sumunod si Jim at pumasok sa kotse ng pulis. Hindi nagtagal, napansin ni Jim na may kausap ito sa telepono. Hindi man lang din kinausap nito si Miguel. Dito na siya nagsimulang magduda. Kinausap ni Jim ang pulis at doon niya nakumpirma ang hinala. Binayaran ng kartel ang pulis upang hanapin si Miguel. Agad niyang pinabagsak ang pulis sa pamamagitan ng malakas na suntok hanggang mawalan ito ng malay. Matapos nito, inutusan ni Jim si Miguel na magtago sa gubat dahil alam niyang paparating na ang mga tauhan ng kartel. At gaya ng inaasahan, dumating nga si Mauricio at agad na tinanong ang pulis tungkol sa kinaroroonan ni Jim at Miguel, pero wala siyang nakuha sa pulis dahil wala na itong malay nang umalis sina Jim. Dahil sa bad trip, agad na binaril ni Mauricio ang pulis. Sa kasamaang palad, nakita ni Mauricio ang mapa ni Jim bago sila umalis at agad niya itong kinuha. At dahil wala ng armas si Jim, napilitan siyang pumunta sa isang gun shop upang bumili ng baril. Dito ay kumuha siya ng shotgun dahil ito ang paborito niyang sandata. Kinagabihan, tumuloy sina Jim at Miguel sa isang motel at agad na nakatulog. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising si Jim at nagpasya siyang lumabas upang magpahangin kasama ang kanyang aso na si Jackson. Ngunit pagkalabas niya ng silid, nakita niya sina Mauricio at ang kanyang mga kasamahan sa reception area ng motel.
Agad niyang ginising si Miguel at tumawag siya sa pulis upang mag-report ng isang robbery o pagnanakaw sa motel upang makaagaw ito ng atensyon at madelay ang paghabol sa kanila ng kartel. Matapos nito, dali-dali silang tumakas at nagtago sila sa mga damuhan malapit sa motel. Hindi nagtagal, nilusob ng kartel ang kwarto ni Jim, ngunit natuklasan nila na wala na sila roon. Naghanap sila sa paligid ng motel, ngunit hindi nila ito nakita at sa tindi ng bad trip na Mauricio ay nagsisigaw siya at sinabing papatayin niya si Jim. Pagkaalis ng grupo ni Mauricio, sinabi ni Jim kay Miguel na sumakay na sa kotse habang siya naman ay babalik sa motel para hanapin si Jackson. Mauricio at pinatay nito ang aso sa harap mismo ni Jim. Labis ang sakit na naramdaman ni Jim habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng kanyang tapat na kaibigan. Kinabukasan, inilibing ni na Jim at Miguel si Jackson sa isang malapit na bukirin. Matapos nito, dumalaw sila sa isang simbahan kung saan nagnanais si Miguel na ipagdasal ang kaluluwa ng kanyang ina. Nilapitan naman sila ng pari na nanguna sa panalangin at tinanong si Jim kung apo niya ba si Miguel. Matapat namang sumagot si Jim at sinabi niya na pinagkatiwalaan lamang siya ng isang tao na bantayan si Miguel at wala siyang kaugnayan dito. Pagkatapos, nakatanggap ng tawag si Jim mula kay Sarah at pinipilit siya na isauli si Miguel sa pulisya. Ngunit tumanggi siya dahil determinado siyang ihatid si Miguel sa kanyang pamilya. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay habang sa kabilang banda naman ay nalilito na ang kartel kung paano nila mahuhuli si Jim. Ngunit sa sandaling iyon, may natuklasan sina Mauricio mula sa mapa ni Jim. Nakita nilang may nakamarkang lungsod ng Chicago gamit ang pulang marker. Ito ay minarkahan mismo ni Miguel noon. Sa puntong iyon, alam na ni Mauricio kung saan patungo sina Jim, kaya agad siyang tumawag sa kalyadong kartel sa Chicago upang salubungin at harangin sila sa highway. Dahil sa matagal na biyahe, nagpahinga muna sina Jim at Miguel sa ilalim ng tulay. Nagpaapoy sila upang magpainit at pati na ang perang galing sa kartel ay sinunog nila para lang mapanatili ang apoy. Pagkatapos ay pinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay at sa wakas ay nakarating rin sila sa Chicago. Ngunit habang tumatawid sa highway, napansin ni Jim ang isang grupo ng kartel na nagmamatsyag sa flyover. Dito niya napagtanto na sila ay nasa isang bitag. Kaya pinili ni Jim na dumaan na lamang sa ibang lugar upang sila ay makatakas. Ngunit sa bandang huli ay natuntun pa rin sila ni Mauricio. Agad silang hinabol at sinubukang harangin mula sa unahan. Pinaharurot ni Jim ang sasakyan palayo habang pinilit ni Mauricio na habulin sila. Sa kabutihang palad ay nagawang makaligtas ni Jim at naiwasan ng mga sasakyan ni Mauricio. Ilang sandali pa, huminto si Jim at ginamit ang kanyang baril upang paputukan ang mga sasakyan na humahabol. Bilang isang dating marine sniper, matagumpay niyang nabaril ang driver ni Mauricio, dahilan para tumaob ang kanilang sasakyan sa gilid ng daan. Bumaba naman sina Mauricio at dalawang natitira pang kasamahan. Samantala, agad na dinala ni Jim si Miguel sa isang ligtas na lugar, isang lumang kamalig na imbakan ng dayami. Pagkatapos, pumwesto si Jim sa bintana at tinarget ang mga kalaban. Dahil sa kanyang pagiging sharpshooter, napatay niya ang isa sa mga tauhan ni Mauricio. Matapos nito, pinaputok ni Jim ang baril ni Miguel mula sa loob ng kamalig bilang panggulo. Naging effective ang kanyang plano at napatay niya ang isa sa mga kalaban. Sa pagkakataong ito, si Mauricio na lamang ang natitira. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalusot si Mauricio sa loob ng kamalig at nadakip si Miguel. Ginawa niyang hostage si Miguel at sinabi niya kay Jim na ibaba ang kanyang sandata. Gamit ang tuso niyang paraan, pinilit ni Mauricio si Miguel na barilin si Jim, pero mas matalino si Miguel. Palihim niyang inalis ang bala mula sa baril. Dahil dito, nabigyan ng pagkakataon si Jim na sugurin si Mauricio at nagkaroon sila ng matinding labanan. Habang sila ay naglalaban, nais tumulong ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang baril at itinapat ito kay Mauricio. Ngunit sa halip na magmakaawa, hinamon pa siya ni Mauricio na barilin siya. Ayaw naman ni Jim na maging mamamatay tao si Miguel, kaya agad niyang inagaw ang baril at itinutok ito kay Mauricio. Pagkatapos, binigyan niya si Mauricio ng dalawang pagpipilian,
ang mamatay sa kanyang kamay o tapusin ang kanyang sariling buhay. Pinili naman ni Mauricio ang pangalawang opsyon. Sa pagkamatay ng mga humahabol sa kanila, nagpatuloy sina Jim at Miguel sa kanilang paglalakbay hanggang sa wakas ay narating nila ang address na ibinigay ni Rosa. Sinabihan naman ni Jim si Miguel na kumatok at nang bumukas ang pinto, sinalubong agad siya ng kanyang tiyahin at lola. Pagkatapos ay lumingon pa si Miguel upang hanapin si Jim, ngunit wala na siya sa paligid. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita na pasuray-suray si Jim na sumasakay ng bus. Umupo siya sa upuan habang hawak ang kanyang tiyan na nasaksak sa laban nila ni Mauricio. Sa pagkakataong ito ay unti-unti niya nang ipinikit ang kanyang mga mata at sumandal. Ang eksenang ito ay nag-iiwan ng isang palaisipan sa ating mga manonood kung namatay nga ba si Jim o nadala siya sa hospital at nakasurvive. Kung ikaw ang aking tatanungin, kaibigan, kung makakita ka ng napakalaking halaga ng pera, anong gagawin mo dito? Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.